Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Ano ang nag-imbento ng AI? Ito ang kwento ng mga pioneer ng hinaharap. Kumusta mga kaboses? Narinig mo na siguro ang AI, di ba? Yung ChatGPT na kausap mo ngayon. Yung mga self-driving cars na kayang umiwas sa aksidente. Yung Netflix na parang kilalang kilala ka sa pagre-recommend ng palabas. At AI na gumagawa ng kanta, lumilikha ng art. At kahit AI na marunong magpatawa o magsulat ng script para sa TikTok. Grabe, AI is everywhere. Parang bigla na lang siyang sumulpot at naging bahagi ng araw-araw nating buhay. Pero teka, sino ba talaga ang nag-imbento ng AI? Sinong unang nag-isip na, pwede kayang turuan ang makina na mag-isip tulad ng tao? Na parang utak ng computer? Na parang may malay ang machine? At paano tayo umabot sa ganito? Sa panahon kung saan ang machine ay hindi lang sumusunod, kundi nakakaintindi, natututo, at minsan parang may opinyon pa. Ang sagot, hindi isang tao lang, hindi isang invention lang. Ito ay kwento ng mga pioneers, mga taong hindi lang matalino, kundi may tapang, tiyaga at pananampalataya sa imposible. Mga taong pinagtawanan, tinanggihan at minsan nakalimutan. Pero hindi sila sumuko. At kung wala sila, wala tayong AI ngayon. Wala tayong ChatGPT. Wala tayong Siri, Alexa, Google Translate, facial recognition at kahit automated playlist sa Spotify. Kaya ngayon, balikan natin ang simula. Isang paglalakbay pabalik sa mga dekada kung saan ang AI ay hindi pa uso, kundi isang pangarap lang. From the first spark to the AI winter, to the moment everything changed forever. Ito ang kwento ng mga nagsimula ng hinaharap. Handa ka na? Let's go back! Way back! Part 1. Frank Rosenblatt, The First Spark. Taong 1957. Sa panahong ang mga computer ay kasing laki ng isang silid at halos ang kaya lang gawin ay magbilang. May isang psychologist na hindi sumunod sa agos. Frank Rosenblatt ang pangalan niya at may naisip siyang kakaiba. Gumawa siya ng isang bagay na tinatawag niyang perceptron. Ano yun? Isipin mo, parang simpleng neural network, isang computer model na ginaya ang paraan ng pag-iisip ng utak ng tao. Inspired sa neurons ng brain. Ginawa ito para matuto sa pamamagitan ng karanasan. Goal niya? Turuan ng isang machine na makilala ang mga patterns sa images. Kaya ba nitong malaman kung lalaki o babae ang isang nasa larawan? Para sa panahong iyon, revolusyonaryo yon. At hindi lang basta revolusyonaryo, nakabighani ito ng media. Pumutok ang balita. Naging headline pa sa New York Times. This could be the beginning of computer that walks, talks, sees, and even becomes self-aware. Aba, grabe no? Parang science fiction na totoo na. Excited ang lahat. Inakala ng ilan, sa loob lang ng isang dekada, magkakaroon na tayo ng intelligent machines. Ang mga pelikula, nag-umpisang mangarap. Ang mga sci-fi books, biglang may laman. Pero, ayun na nga, reality check. Yung perceptron ni Rosenblatt, sa totoo lang, sobrang limitado. Oo, kaya nitong matuto ng basic patterns, pero kulang sa depth. Walang hidden layers, walang sophistication. Parang bata na natututo pero hindi kayang lumalim ang pag-intindi.
Dagdag pa dyan, kulang ang computing power noong panahon na yon. Walang sapat na memory. Mabagal ang processing at higit sa lahat, kulang sa suporta. At dumating ang isang malaking dagok. Noong 1969, sina Marvin Minsky at Seymour Papert, dalawang influential researchers sa AI, naglabas ng isang libro na nagsabing, ang mga perception ay hindi sapat para magtayo ng tunay na intelligent systems. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong field. Biglang nawala ang hype, nawala ang funding, nawala ang tiwala. At doon nagsimula ang unang AI winter. Isang panahon ng katahimikan, ng pagdududa at ng halos pagkalimot. Pero kahit ganon, hindi mabubura ang kasaysayan na si Frank Rosenblatt ang unang nag-apoy ng spark, ang unang nagtangkang turuan ng machine kung paano mag-isip. At kahit hindi pa handa ang mundo noon, nagsimula na ang kwento. Part 2. Geoffrey Hinton, the one who refused to quit. Pero may isang hindi nagpaapekto. Isang taong hindi natinag kahit iniwan na siya ng mundo. Geoffrey Hinton. Habang lahat ay sumuko, mga scientists, investors, universities, siya hindi. Para sa kanya, ang utak ng tao mismo ang living proof na posible ang artificial intelligence. Kung kaya ng utak ng tao mag-isip, matuto at mag-adapt, bakit hindi natin kayang tularan yun sa machine? Hindi problema ang idea. Problema lang ang panahon. Ang technology noong panahon na yon ay hindi pa handa. Kaya parang sinusubukan niyang patakbuhin ang rocket gamit ang kahoy. Pero hindi siya nawala ng paniniwala. Kaya lumipat siya sa Toronto, Canada. Malayo sa mga mata ng mga skeptics at critics. Pero malapit sa mga taong handang makinig at makipaglaban kasama niya. Doon, kasama ang maliit niyang team, na-develop nila ang konsepto ng multi-layered neural networks. Hindi lang basta neural networks, kundi networks na may maraming layers na kayang matuto ng mas komplikadong patterns at desisyon. At buti na lang, by that time, mas mabilis na ang computers. Ang prinsipyo? Pag mas maraming layers, mas malalim ang pag-intindi ng AI. Mas kaya niyang mag-interpret ng complex na data, mula sa boses, larawan at maging mga video. Mas mura na ang memory, mas kaya mag-process ng mas maraming data. Doon na siya unting-unting umarangkada. Noong 1985, nilabas ni Hinton ang Boltzmann machine, isang revolutionary model na gumagamit ng probability para matuto mula sa data. Isa ito sa unang hakbang patungo sa deep learning na ginagamit natin ngayon. At kahit hindi agad pinansin, nagtanim siya ng binhi. Tahimik, mabagal, pero malalim ang ugat. Habang ang mundo ay nakafocus sa mga practical tech, si Hinton tinahak ang mga mahirap na daan dahil alam niyang ito ang tama. At hindi niya alam, binubuo na pala niya ang pundasyon ng kinabukasan. Part 3. The AI Winter. Pero teka, hindi pa smooth sailing ang kwento ng AI. Pumasok tayo sa tinatawag na AI Winter. Isang panahon ng kadiliman para sa larangan ng artificial intelligence. Ito yung mga taon na halos walang funding, walang breakthrough, at walang naniniwala sa AI. Parang lahat ng pangarap ng mga unang AI pioneers biglang nagyelo. At ang dating excited na mga kumpanya umatras. Ang mga university tinanggal ang mga AI programs. Ang mga researcher lumipat ng ibang field para lang makakain. At isa sa pinaka naapektuhan ay walang iba kundi si Geoffrey Hinton. Tinatawanan ng mga idea niya, tinawag na imposible. Ang mga neural networks na pinaniniwalaan niya, walang gustong pakinggan, walang gustong makinig. Isipin mo yun ha, isang taong may malinaw na vision para sa hinaharap pero tinitignan lang bilang isang baliw. Walang grants, walang support, walang gustong makinig. Pero ito ang nakakabilib. Hindi siya tumigil. Habang ang buong mundo ay tumatalikod sa AI, siya tuloy-tuloy lang sa pag-aaral, sa pag-eeksperimento, sa paniniwala. Parang isang boses sa disyerto. Mahina, paulit-ulit pero hindi nawawala. Walang gustong makinig pero alam niyang tama siya. Sa mga basement lab, sa tahimik na mga silid-aralan, sa mga journal na halos walang nagbabasa,
Doon niya binuhay ang apoy. At habang nagyayelo ang mundo ng AI, may maliit na apoy na hindi namamatay. Isang apoy na balang araw, sisindihan muli ang revolusyon. Part 4. The Breakthrough, AlexNet. Fast forward sa 2006. Boom! Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis na ang mga computers. Hindi na katulad ng dati. Ngayon, kaya mag-process ng billions of operations per second. At dahil sa internet, napakarami na nilang data. Mga larawan, boses, videos, text, lahat yan. Biglang naging available para turuan ang AI. Perfect timing! Parang lahat ng kulang noon, biglang kumpleto na. At sa gitna ng bagong panahon na ito, bumalik si Geoffrey Hinton kasama ang kanyang mga estudyante. Kabilang si Alex Krizhevsky. Noong 2012, sumali sila sa isang prestigious na competition, ImageNet Challenge. Isang labanan ng mga AI systems na kaya makilala ang mga bagay sa milyong-milyong larawan. Ang dating best AI, 75% accuracy. Ibig sabihin madalas pa rin itong magkamali. Pero nang pumasok ang team ni Hinton, bago ang lahat. Gamit ang kanilang bagong deep learning model na tinawag na AlexNet, nakamit nila ang 41% improvement sa accuracy. Halos perfect ang performance. Mas mabilis, mas matalino, mas malalim ang pag-intindi ng AI sa mga imahe. Parang magic. Pero hindi ito magic ha. Ito ang bunga ng dekadang pananaliksik, sakripisyo at paniniwala. At doon na nagising ang buong mundo. Bigla na lang ang AI na dati ay parang science fiction lang ay naging realidad. Big tech companies nag-unahan. Google, Facebook, Amazon, lahat gusto ng slice ng AI pie. Investors nagbuhos ng pera. Funding flowed like never before. At si Hinton, yung dating tinatawanan, kinuha ng Google para ituloy ang kanyang pananaliksik. Sa wakas, kinilala ang kanyang genius. Mula sa simpleng perception hanggang sa AlexNet, umabot na tayo sa isang AI revolution. Ang dating imposible, ngayon ay unstoppable. At ito pa lang ang simula. Part 5. AI Everywhere. Simula noong AlexNet breakthrough, hindi na napigilan ang AI. Parang baha na rumaragasa sa buong mundo ng tech. At ngayon, AI na sa lahat. Netflix, YouTube, Spotify, lahat yan. Gumagamit ng AI para kilalanin ka. Alam nila kung anong genre ang gusto mo, anong oras ka nanonood, at kung kailan ka titigil. Sa dami ng content ngayon, AI ang tumutulong para hindi ka malunod sa choices. Tesla at iba pang self-driving cars. Hindi lang basta sensors at camera ang gamit, kundi neural networks na kayang mag-decide tulad ng tao. Alam ng AI kung kailan liliko, kailan hihinto, at kung kailan dapat umiwas sa aksidente. Medical imaging, isang malaking tulong sa mga doktor. May AI na ngayon na kayang makita ang mga early signs ng cancer, tumor, at iba pang kondisyon na minsan hindi agad nakikita ng mata ng tao. Sa ilang kaso, mas maaga pa silang makakita ng problema kaysa doktor. Hindi para palitan ng mga doktor, kundi para tulungan sila. Even sa gaming, hindi mo na alam minsan, AI na pala ang kalaban mo. At ang nakakagulat, minsan, mas magaling pa sa'yo. May isang experiment nga na ginawa ang OpenAI. Naglaro ang AI ng hide and seek. Akala ng tao, simple lang yun, pero
Ano nangyari? Habang tumatagal, natuto ang AI ng mga advanced strategies. Nagpatong-patong ng mga box para magtago, naglock ng mga pinto, at sa huli, natutong mandaya. Oo, nag-cheat para manalo. At walang nagturo sa kanila noon. Sila mismo ang nakadiskubre. Galing, no? Pero teka, kung kaya ng AI ang ganito, anong susunod? Tuloy-tuloy na to. Hindi na lang ito tungkol sa tech. AI is changing how we live, how we work, and how we think. Ang tanong ngayon, handa na ba tayo? Part 6, The Singularity, The Big Question. Pero teka lang ha, hindi lang ito tungkol sa Netflix, self-driving cars o chatbot. May mga scientists na nagsasabi, what if darating ang panahon na ang AI ay mas matalino pa kaysa sa tao? Ito ang tinatawag nilang The Singularity. Isang turning point kung saan ang AI ay hindi lang tool kundi creator, decision maker. At baka mas advanced pa nga sa atin. Sabi ni Dr. Richard Sutton, isa sa mga ama ng reinforcement learning, baka mangyari to ng 2040 o baka mas maaga pa. At ngayon, mabilis na ang takbo. Taon-taon may mga bagong AI na mas matalino, mas mabilis, mas capable. Tanong, kapag dumating ang panahon na yon, will AI be our friend or will it decide na hindi na niya tayo kailangan? Scary? Oo, may mga taong ang kinikilabutan. Kaya may mga scientists ngayon na nananawagan ng AI safety at ethical guidelines. Pero teka lang, may iba pa ring mas hopeful ang pananaw. Sabi nila, this isn't a war. This is a partnership. Tao at AI, magkasangga, hindi magkalaban. Gamit ang AI para pagalingin ang sakit, ayusin ang klima, palawakin ang edukasyon, at bigyan ng boses ang mga walang boses. Ang singularity, pwedeng katakutan pero pwede ring paghandaan kung may pananagutan at kung hindi mawawala ang puso. Part 7, The Legacy of the Pioneers. Ngayon, ang mga dating tinatawanan, binibigyang parangal. Si Geoffrey Hinton, naging VP sa Google at professor pa rin sa Toronto. Si Yan LeCun, mga Meta leading AI researcher. Si Joshua Bengio, patuloy sa ethical AI development sa Canada. At noong 2018, nanalo sila ng Turing Award, parang Nobel Prize ng Computer Science. Pero higit pa sa award, ang legacy nila ay inspirasyon. Alam mo ba, si Hinton may back condition. Mahigit 12 years na siyang hindi nakakaupo, pero araw-araw nakatayo pa rin siya. Nagbabasa, nagtuturo, nagsasalita tungkol sa AI at sa kinabukasan na pinaniniwalaan niya. Bakit? Dahil para sa kanya, AI isn't just a science. It's hope. Ang kwento ng AI, oo, tungkol ito sa teknolohiya, pero mas malalim pa dyan. Ito ay kwento ng pagtitiyaga, pananampalataya sa imposible, tapang sa gitna ng pagdududa. Kaya sa susunod na may idea ka na parang sobrang laki, sobrang wild, sobrang imposible, huwag mong bitawan. Huwag mong bitawan. Baka ikaw na ang susunod na pioneer. Dahil tandaan mo, ang AI, matalino, pero ang puso ng pagbabago, tao pa rin. At yan po ang kwentong AI. Ito po ang nag-iisang AI Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Magandang araw, mabuhay! Welcome sa Balitang AI with the Voice Master. Ngayon, samahan niyo ako sa isang makasaysayang kaganapan. Ang unang Artificial Intelligence Fest dito sa Iloilo City. Isang event na nagtipon ng mga eksperto at mga mahuhusay na innovators upang pag-usapan ang mga posibilidad ng AI. Huwag kayong bibitiw dahil may marami tayong ibabahaging highlights mula sa event na ito. At ang unang nagsalita ay si Mayor Raisa Maria Treñas Chiu, ang mayor ng Iloilo City.
Siya ang nagbigay ng masigabong pagbati at nagbukas ng pintuan ng kaalaman sa unang AI Fest na ito. Sumunod si Natalie Ann Dibuque, isang mahalagang leader na nagtalakay tungkol sa pag-unlad ng AI at kung paano ito nakatutulong sa pagsulong ng digital transformation sa Pilipinas. Isa siyang inspirasyon sa pagtangkilik ng teknolohiya sa ating bansa. Kasunod naman si Sancho Maborang, isang kilalang innovator at entrepreneur na nagbahagi ng mga praktikal na aplikasyon ng AI na maaari nating magamit sa ating araw-araw na buhay at negosyo. Isa sa mga highlight ng event ay ang speech ni Dr. Renato Solidum, ang Secretary ng Department of Science and Technology. Inilahad niya ang mga makabagong proyekto sa larangan ng AI at kung paano ito makatutulong sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Ang AI ayon kay Dr. Solidum ay may kakayahang magbigay ng mga solusyon sa mga matagal ng suliranin ng bansa. Sinundan ito ni Mohamed Shahud, isang kilalang AI specialist na nagbigay ng malalim na pagtingin ng global role ng AI at kung paano ito maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga industriya at bansa sa buong mundo. At ang huling tagapagsalita ay si Michelle Alarcon, isang AI advocate na nagbigay ng mensahe ng pag-asa sa mga kabataan. Ayon sa kanya, ang AI ay isang mahalagang tool para sa pagbabago at solusyon ng mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. Hinihikayat niya ang mga kabataan na mag-aral ng AI at gamitin ito para magbigay ng tulong sa ating bansa. Ang AI Fest sa Iloilo ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas makulay at mas teknolohiyang hinaharap para sa ating bayan. At habang patuloy na sumisibol ang mga inobasyon sa larangan ng AI, isa na namang makasaysayang balita ang dumating. Ito na ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang pinakamalaking leap sa AI ngayon. Ang bagong modelo ng OpenAI, ang ChatGPT-5. Matapos ang matagumpay na AI Fest sa Iloilo, patuloy ang pag-usbong ng mga teknolohiya. Isa na namang makasaysayang balita ang dumating. Ang ChatGPT-5, ang pinakabagong modelo ng OpenAI, ay inilunsad na. Sa linggong ito, inihayag ng OpenAI ang pinaka-advanced nilang modelo, ang ChatGPT-5. Matapos ang matagumpay na ChatGPT-3 at ChatGPT-4, ang GPT-5 ay inilunsad upang dalhin ang AI sa isang mas mataas na antas ng katalinuhan at kahusayan. Ayon kay Sam Altman, CEO ng OpenAI, ang GPT-5 ay parang pagkakaroon ng isang PhD-level expert sa iyong bulsa na maaaring magbigay ng mabilis, tumpak at malalim na mga sagot sa anumang larangan. Kung ano ang nagpapasikat sa GPT-5 ay hindi lang ang lakas nito sa pagsagot, kundi ang mga bagong tampok na makikinabang ang bawat isa sa atin. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagbuti ng GPT-5. Ang GPT-5 ay mas mabilis magproseso ng impormasyon. Kung ang GPT-4 ay may ilang segundo bago magbigay ng sagot, ang GPT-5 ay mas mabilis, lalo na sa mga komplikadong queries. Pinahusay na kakayahan sa reasoning. Malaki ang improvement sa pag-unawa at reasoning ng modelo. Ang GPT-5 ay kaya magbigay ng mas komplikadong paliwanag at magbigay ng mas detalyadong solusyon sa mga technical at abstract na problema. Mas kaunting hallucinations. Kung dati ay may ilang pagkakataon na nagbibigay ang modelo ng maling impormasyon, ngayon ay mas tumpak na ito. Ang GPT-5 ay nakatutok sa pag-improve ng data accuracy, kaya't mas reliable ang mga sagot na ibinibigay nito. Enhanced support ng multimodal inputs. Ang GPT-5 ay hindi lang limitado sa text input. Pwede na itong magproseso ng mga larawan, boses at video. Kaya't mas interactive ang interaction sa AI. Ngayon, ano nga ba ang teknolohiyang nasa likod ng GPT-5? Ang OpenAI ay nagpatuloy sa pagpapabuti ng kanilang transformer architecture na siyang puso ng bawat GPT model. Pinahusay ang architecture upang mas madaling ma-handle ang mga complex na task, mula sa pagsusulat ng code
hanggang sa paggawa ng mga long-form content na may consistent quality. Ang fine-tuning ay ginagawa sa model upang mas maayos nitong maisama ang mga detalye at nuances ng mga inputs. Kaya't mas natural at personalized ang mga output na ibinibigay nito. Isa sa pinakamahalagang feature ng GPT-5 ay ang expanded capabilities nito sa mga sumusunod na larangan. Advanced content creation, kung ang GPT-4 ay mahusay na sa pag-generate ng mga text-based outputs, ang GPT-5 ay may kakayang mag-generate ng mga creative, engaging at personalized na content mula sa mga articles, blogs, social media posts hanggang sa script writing. Improve language understanding. Sa GPT-5, mas na-optimize ang pag-unawa sa mga subtle nuances ng iba't ibang lengguwahe, kaya't mas madali nitong na-translate at napapansin ang cultural nuances sa mga conversations, pati na rin sa mga dialect at slang na ginagamit sa iba't ibang rehiyon. Complex data analysis. Kung ikaw ay nag-a-analyze ng mga malalaking datasets, hindi na ito magiging mahirap sa GPT-5. Kaya nitong magbigay ng deep insights mula sa raw data, gumawa ng mga predictions, at magbigay ng recommendations para sa business decisions. AI-powered coding. Para sa mga developer, ang GPT-5 ay may kakayahang magsulat ng complex code at magbigay ng solusyon sa programming problems na hindi kayang sagutin ng mga nakaraang versions ng GPT. Tulad ng anumang bagong teknolohiya, may mga feedback din ang mga gumagamit ng GPT-5. Bagamat ipinagmamalaki ng OpenAI ang mga bagong tampok na modelong ito, may ilang feedback na nagsasabing may mga simpleng pagkakamali pa rin sa mga math problems at ilang factual errors. Gayunpaman, ang OpenAI ay patuloy na nag-i-improve sa model at nangangako na ang mga bugs na ito ay aaksyonan sa mga susunod na updates. Sa kabila nito, ang GPT-5 ay nagiging malaking tulong sa mga kumpanya at individual na naghahanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Maraming feedback na nagsasabing ang AI ngayon ay mas reliable kaysa sa nakaraan at ito ay malaking tulong sa productivity, creativity at efficiency ng mga gumagamit. Ngunit paano nga ba magagamit ng GPT-5 sa ating trabaho at negosyo? Sa mga industriya ng customer support, marketing at content creation, malaki ang epekto ng GPT-5. Ang mga negosyo ay gumagamit ng GPT-5 para gawing mas personalized ang customer experience at mas efficient ang mga proseso ng trabaho. Halimbawa, sa content creation, maaari ng GPT-5 na ang mag-generate ng long-form content na may consistent tone and style, kaya't mas madaling makagawa ng blog post, marketing materials, at report na dati ay kinakailangan pa ng maraming oras at effort. Sa healthcare, ginagamit na rin ang GPT-5 para magbigay ng mga diagnose at mag-review ng mga medical records, kaya't mas mabilis ang pagtugon sa mga nangangailangang pasyente. Ang GPT-5 ay hindi lang para sa mga malalaking kumpanya. Ito rin ay available sa lahat ng users ng ChatGPT, kasama ang mga free tier at premium subscribers. Ang mga premium users ay may access sa GPT-5 Pro na naglalaman ng mga advanced features at mas mataas na limits para sa paggamit ng AI. Gayunpaman, ang mga libre at basic users ay patuloy na makikinabang mula sa GPT-5 sa pamamagitan ng regular na updates na nagbibigay sa kanila ng mas tumpak at mas mabilis na mga sagot, pati na rin ang improved conversational experience. At yan ang mga highlights ng GPT-5. Tila patuloy ang pag-unlad ng AI at walang humpay na pagbabago sa teknolohiya. Ano kaya ang susunod na hakbang ng OpenAI sa hinaharap? Manatiling nakatutok sa Balitang AI. At ako ang Voice Master. At ako ang AI Voice Master, Pucholo De Leon Gonzalez. Maghahatid pa ng mga pinakabagong balita sa mundo ng Artificial Intelligence. Hanggang sa muli, mga ka-AI. Hello, great day. This is Mac Florendo, the voice of magic. At nandito tayo ngayon sa labas para magtanong sa mga kapwa nating Pilipino kung ano ba talaga ang AI para sa kanila. Hi, my name is Rin, and for my answer in AI is a tool, so
obviously it has its pros and cons. For most people, the cons are like heavy since there's AI art and which really disrupts artists. But for other like businesses, it could help improve the company's growth, the profit. So it's a it's a it's still a tool for me, and I think I'm more on leaning in terms of like in the companies and more in business. It's okay as long as it still has the ethics. It's what do you call it? Ito, follow-up questions lang. Okay. Ikaw, personally, do you use AI for personal use? Opo. Pero not like on art that that is stolen from other artists. More on like simple tasks, like automating tasks, Yeah. only on that purpose. But on others, no, I prefer not to. Sige. Yun po. Ano tingin mo sa regular Filipino, like regular worker? How do you think it will help them? Like farmers, tendera, or janitor? Do you think it will help them? Mm, I'm not entirely sure, but because AI for like general use, it's still like in its basics pa lang po. And there's like much further big data. For example, like for farmers, like may camera, there's sensors, and using AI to like study its growth. There's like a way big progress pa dun. And I don't think we're still there. Oh, Yun po. sige. Yun lang po. Thank you so much. I'm Villajan Di Credo. Sir, anong tingin niyo sa AI? Tingin ko naman po sa AI, parang ano lang po, okay naman po siya. Parang maganda po yung idea ng AI kasi mahilig po ako sa sa mga science fiction na ano. Kaya parang maganda po yung AI para sa akin. Kasi ang problema naman po sa kanya, yung tao pong gumagamit. Kasi sila po yung ano po ng prompt na parang pagkuwari AI art, parang May unethical. unethical yun. Yung tao po yung nun, hindi po yung mismong AI. Yung tool. Oh yeah, yun po. Kaya, Ano tingin mo, paano siya makaka-apekto sa normal na Pilipino? speaking po of science fiction, tawag dito, ito tawag doon na parang, and solar punk. Yun po naisip kong pwedeng apply doon. Parang, magiging useful po yung AI sa, tawag dito. Hindi na po yung farmers mismo yung mag-iisip kung kailan maganda yung itanim ito. Parang AI na po, mag-automate na po siya pusa. So, hello po. I'm Irish po. And may question ako sa'yo, anong tingin mo sa AI? So, AI is artificial intelligence. So, someone na gumagamit nito everyday, alam naman po natin lahat yung ChatGPT, right? Yun. So, sobrang laking tulong po siya sa akin sa ACADS ko kasi mas napapadali po yung paggagawa ko ng mga materials. Dahil ang course ko po ay teacher sa PUP po. Sure. Pero, at the same time po, hindi po dapat nire-rely lahat ng bagay sa AI kasi minsan po nakakalimutan na natin kung paano mag-isip ng sarili lang natin. Kasi kapag nag-AI tayo, nire-rely na lang natin lahat dun eh. So, hindi na tayo nakakapag-isip ng kung tama ba yung kinoconstruct natin, ganyan. Kasi nakasalalay na tayo dun sa correction ng ChatGPT or ng AI. So, pwede rin po kasi siyang magamit sa iba't ibang bagay. Like, pwedeng magaya yung info ng isang tao or magkaroon ng parang identity crisis somehow sa learning ng isang individual. No? So, yun po. So, pwede siyang bad, pwede rin siyang good. Basta wag lang sobrang dependent. Yes po. At saka din po, like dapat alam natin yung limit natin kung hanggang kailan at saan lang natin siya gagamitin. Syempre, wag sa masamang bagay. Sa tingin mo, paano makaka-benefit yung talagang normal na Pilipino? Or wala? Sa tingin ko po, yung AI sa magsasaka, pwede po siguro siyang ma-incorporate sa mga equipment po ng farmers. Kung pwede po natin gawing mas paano ba yun? Like parang mas maganda or enhance po yung mga ginagamit ng mga magsasaka. Kasi
pwede naman po siyang i-apply sa mga robotics, ganyan, sa mga machine po. So, parang mas maging madali po yung pag-aani ng mga palay, pwede pong ayun po, may enhance po yung mga machines. makakatulong talaga. Yes po. So, hi, I'm Danica Ormeo. So, one question, anong tingin niyo po sa AI? I think AI can be both good and bad. Good when it comes sa help sa mga students, like Siri. So, na-help niya yung mga tao when it comes sa pag-alarm kagad, kahit na napapagod ka na, ganyan. Kausapin mo lang si Siri to set your alarm, then siya na magsiset. It helps na malesen yung task nating mga tao. And bad naman in a way na it makes people lazy. So, yung AI kasi parang ginagawa niya yung mga tao na hindi makapag-isip ng agad-agad. So, parang nagre-rely masyado ngayon yung tao sa AI, tapos masyado na silang lazy kasi tinutulungan nga naman tayo ng AI. So, ayun. Ano tingin mo maging epekto nito sa mga normal na Pilipino? Yung mga normal na manggagawa. Meron ba siyang epekto o wala? I think good effect naman when it comes sa paggamit nila ng AI. Kapag kasi sa mga worker na normal na kunwari pagod nga sila paggamit nga nila ng Siri, ganon. So, mas malilesen yung mga workload nila. Tapos, sa din, pwede naman sila mag-help din sa mga katulad ng ChatGPT, ganyan, to help them sa mga works din nila. Pero, yun nga po, may bad side nga po na sabi ko kanina na parang kung magre-rely lang tayo sa AI, parang, yun nga, gaya nga nasabi nila na parang mapapalitan na rin tayo ng AI sooner. Pero, still, I believe naman po na yung AI will just help people, pero will not dominate yung people. Yeah. Sige po. Thank you. Salamat. Hello, great day everyone! Once again, ito po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. Ayan. At ngayong araw na ito, makakasama natin ang isa sa pinakakilala, one of the most recognized AI marketer globally, no? He is also a keynote speaker and a serial entrepreneur. He's a good friend of mine. Actually, idol ko po ito in terms of AI, no? Most of his works, I adapted it and also shared it with you in a Filipino language, no? So, ito, medyo English na naman po tayo. Okay, siya po ang CEO ng SnapZ AI or at COO of Presence. He also builds system that turns content and conversation into revenue. With his deep expertise in AI-powered funnels, email automation, and B2B growth, this guest of ours, he's also a very intelligent and handsome guy. By the way, he's also Malay, Chinese, and Japanese descent, no? Sobrang, imagine the combination, no? Yeah, he also helps brands cut through the noise and convert leads into loyal customer. Yan. His work spans industries from startups to enterprise, blending marketing tech with human insight. Okay? So he's also named one of the LA Weekly's top 10 coaches in 2023 and featured by Yahoo Finance in 2021. He's also spoken at 40 plus events worldwide and even here in the Philippines, nagsalita na po yan, no? Okay? So, including ABC Conclave Thailand, Cebu Blockchain Conference, and Australian CryptoCon. Okay? Without further ado, let us welcome dito sa ating show na AI Talks with a Voice Master, Mr. Kanji Law. Hey. Yeah. Hi. Yes. So my name's Kenji, and obviously, Pocholo has already introed me as a CEO of Synapse AI. So Synapse AI is an AI marketing agency here in Melbourne, Australia. Obviously, we work with a lot of service-based businesses, but I'm also really keen to help build systems as well as turning content that you post on social media and turn those into conversations and then turning them into revenue to help with your bottom line. I've been in the space in marketing for like the last 7 years. And, just been an entrepreneur for the last 13. So starting restaurants,
I was a coach previously, and I've also been in the IT industry as well. And as of late, probably the last 3 years, I've been in AI. So how I got into AI, and I'll share the story with everyone, because sometimes you never know what God or the universe will give you in regards to opportunities. So I was obviously in the professional training space, and I was giving workshops and talking about how people can enhance their business, especially here in Melbourne. And I was invited to speak overseas in Malaysia, and it was a pretty decent conference. It was about 300 people that came to the conference, all CEO and executive level employees, and they wanted to learn about AI. And at that time, I only just heard about ChatGPT. So ChatGPT was probably about 5 to 6 months live, and I was asked to moderate that conference. So basically, just going out, introducing the speakers, being able to have a keynote as well, and then from there, I started my journey with AI. And because everyone was so smart in the room, I was so thrilled to learn what they could teach me. And, as I was moderating each speaker, they were teaching me new things while I was, moderating and hosting that conference. And from there, I've just been on you could say a passion or a drive to learn more about the technology and how it can help everyday people. Oh, that's cool, no? And because of that, you also had a chance to meet a lot of CEO, no? But for this program, Kenji, because most of our audience are ordinary Filipinos, this is under Radyo Pilipinas, Radyo Publico, meaning public radio. So, what can you advise as an ordinary person? And most of them don't really understand what is AI is. So, can you tell them basically what can they do to learn more about this technology? Yep, 100%. So I think you put it really well, and it's just learning how to make it very simple for people. And a lot of the time when you're hearing all these talks and all these different things, like how does it help the person? So if I were you, and you're listening to this, I would ask myself, how would AI benefit me? What is AI? What is this magical word, 2 words that people are putting out there that can help my life right now? So let's say I'm, working at a store, or, I'm a farmer, or I am in a place where I don't use that much technology. How can a technology or the idea of technology help me do my job better? Right? So start there. Start with finding out what current problems you have. And I mentioned this just before as well. Like, start with a big problem that you've been facing in your life. Like, maybe it takes you time to write an essay, right? Or it takes you time to write a letter, or it takes you time to write, right? How can you leverage ChatGPT or even AI to help you write faster, right? That's the first step. And now playing with it. So I feel, especially in Asian culture, we are scared to experiment. We're scared to play around with new software, new things, because we're scared of the mistakes that we'll make. So the beautiful thing about ChatGPT and AI is that even if you make a mistake, you can change it, right? It's like you're playing, and the easiest way I can say it is like you have a playground. And in that playground, you can choose to play with the slide. You can choose to play with the swing. Yeah. You can choose to play with the sandbox. Yes. And you can choose anything. So start there first. Yeah, that's true. And you know what? The problem with a lot of people, especially the ordinary people, they're not techie. They don't have this gadget that you needed, to use AI. For example, computer, laptop, or cell phone, or tablets. So as an AI expert and an AI enthusiast, what can you advise those people who are not yet techie but want to learn AI?
Yep. Very beautiful question. So I would say when you did math class and you were doing math, so learning how to add, learning how to subtract, learning how to multiply, obviously we did it by hand, right? And then the calculator came in, right? And then we used the calculator to help us calculate maths faster. It's the same thing with AI, right? AI just helps you do what you're good at faster, right? So, for example, if you want to learn how to get into AI, first follow people that are already in the space. So, for example, myself, Pocholo, there's so many different people. Like, learn from people that can help you gain that wisdom and knowledge. And based on the problems or even how it can help your life, find those problems and work with them to leverage AI. So, for example, start with ChatGPT, right? Everyone knows ChatGPT. Even if you aren't tech savvy, you can learn it because all you need to do is just type something in there and it gives you a response. So it's like the calculator for maths. It's like the computer when we started learning about the computer. It's the same thing with AI. AI has been introduced to us, and now whether we like it or not, those that will succeed will be the ones that will use it going forward. A lot of people are actually hating AI because of the effect of losing their job, especially the voice talents. So what can you say about it? Yeah, I would say there are certain jobs that will phase out as we move through life. And I would say as long as you're willing to learn and to be open, you won't lose your job. Those that will lose their job will be those that don't use AI. Those that do use AI and are AI enabled, and I call these people AI enabled people, they won't lose their job. Reason why is because they're always thinking of what to do next, what's forward, what's in the future. So I would urge anyone that's listening, even if you don't know what this term is and you have no clue who these two people are that are talking right now, even though people do know Pocholo, to learn what this technology can do and how it can help you. And if you're not sure, you can use ChatGPT to ask ChatGPT a question. I am XYZ. I do this. This is my background. I'm probably doing this right now. How can AI help me in my phase in life right now? So, for example, if you're a student, right, and you're studying in university or you're studying in high school right now, and you're not sure what to do, ask ChatGPT, how can AI help me in my current phase of life? If let's say you're working and you're not sure if you want to move to a corporate job or anything like that, or you're a farmer, just ask, how can AI help me, right? And if you start there, you'll start to expand your mind. And then once you expand your mind, you can look for more opportunities because that's how the mind works. Opportunities work because you start looking for opportunities, right? Because you start being open to it. So it's the same thing. So I would say those that are thinking, oh, I'm going to lose my job because of AI, I would say you're not. Yeah, very good question. We always have that, that unknown question of what will happen in the future, right? And I would say with everything going on right now, is that AI won't have its own way of thinking just yet. It's not generative and it's not sentient, right? Sentient meaning that it can think for itself. It's not at that stage yet. And I feel that it will never get to that stage. We are still the driver of AI. So for example, a car, right? Like obviously there's driverless cars, but it still requires you to press a button for you to start the engine. Exactly. Right? So it's the same thing with AI, right? It still requires us to drive the AI. That's true. And same as in doing contents, you still need to input your plan, your vision, your purpose. Correct. What do you think the world will be by that time? If the technology by 2025 is like 75 years from now, what's your vision? What's what can you see
with the future I've of yeah. So obviously, some people may look at two sides of the future. The one side would be, I don't know if you've seen the movie The Matrix. It could be that side where it's grim, it's dark, and all that. And I feel, in all essence, if humanity or humankind is on the point of collaborative and being like a collective, I feel like we'll move to the other side. And what the other side looks like is that we're collaborating with AI. It's not that we've given everything to it, it's we're working alongside it. And I feel as though in 75 years or 2100, that's where we'll be. We'll be there if we're able to collaborate with it more rather than, give everything and be really lazy in what we're doing, and, it becomes Yeah. dim and dark. But I feel like that's the trajectory at the moment, because at the end of the day, humanity is very smart. G, can you say any last word for our audience around the world and around the country in the Philippines? Yeah, I'll leave this with everyone. I love ending on this note, and thank you for having me on the show, Pocholo. It's been a real pleasure. Is that you're one of 8 billion people. So even though you may feel like you're not special, you're very special. And if you're able to understand who you are and what it is that you can bring to the world, and then from that discovery, leverage technology to amplify your own, you could say, voice, you can see magic and opportunities that are just in front of you, and you'll start to realize like there's limitless abundance and opportunities for you. So yeah, I would lean into your uniqueness and that you are special, and yeah, use that to fuel and inspire and help other people. Wonderful. What a nice ending, Kanji. And to those people who are interested to contact you, there's like more than 20 million watching us right now. How do they contact you? How do they be connected with you? Yeah, just contact me on Facebook. So kanji.lo on Facebook. And yeah, feel free to send me a message if you have any questions about AI. I do post regularly, Pocholo knows. And yeah, I'm just really excited to share technology, marketing tips, and yeah, just help you become the brand and the voice and even the person that you're meant to be. Hey, once again, thank you very much, Kanji, for lending us your time, your knowledge, your heart, your effort, and everything. And I hope sa mga nakikinig, marami po tayo naintindihan at natutunan mula kay Kanji Lo. Once again, thank you very much, Kanji, and God bless you. All right, mabuhay. Thank you.